Para may problema tayo mga boss. Tara, samahan nyo ako. Good morning mga boss. Nandito tayo ngayon sa isa kong kulungan. Medyo nasa tabi lang to ng isa kong kulungan yung sa aking mga inahin. So nandito yung mga iba kong biik. Nandito yung iba kong mga fattener. At nandito rin mga boss yung iba kong gawing inahin, yung aking mga dumalaga. So dito ko dinadala yung aking mga big pag nagwalay na ako doon sa kabila nating kulungan mga boss. Ito yung problema natin mga boss. Yan. So yan pala si alaga kong big na si Kara na maganda, kasing ganda nung friend ko sa FB na si Kara. So ito yung problema natin ngayon mga boss. Yan, kasi kahapon nagwalay ako sa kanya, hindi ko muna pinakain kasi ganun naman talaga yung ginagawa natin dito sa farm. Pag nagwalay tayo, hindi muna natin pinapakain. Kung nagwalay tayo ng umaga, malamang nasa hapon tayo nagpapakain ng konti. So siguro bago ko nawalay, malakas yung kain niya nandun sa mga kasama niya. O yung isa nating big doon. So yan yung isa sa alaga nating big. So yung isa dyan nagde-detox. So yung tawag dito sa amin buti. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon sa iba, doon sa kanilang bayan o area. Pero dito sa amin yung tawag dyan buti. So next time mga boss, i-vlog din natin yan kasi hindi sa amin galing yung bake na yan. Yung galing dito sa akin na farm is yung tatlo, yung kulay itim na si batik din, tapos yan yung puti na may batik, tapos yung isang puti na nasa dulo. So yung isa na nagde-detox sa iba na backyard galing yan mga boss. So next time i-vlog din natin bakit nangyayari yung mga ganyang bagay, bakit ang sobrang dami. So paano natin ma-prevent mga boss. So iba-vlog din natin yan, so next time. So yung problema natin muna si Kara, basa yung tae niya, pasintabi na lang sa kumakain. Yun yung mga kapatid niya. Okay rin yung dumi nila, pero eto si Kara parang nanibago. Palagay ko na stress ito mga boss. So paano natin gawin? Paano natin gamutin? So titingnan natin yon, basa. Basa yung kanyang dumi. So ano muna natin yung una natin gawin? Okay? Yung una natin gawin mga boss, kasi kahapon nung naglipat ako sa kanya, nagpakain ako, kunti lang naman, pero siguro malakas yung kain niya dun sa grupo niya na pinanggalingan. At na-stress din siya kasi bago yung kulungan niya. So palagay ko hindi makadigest ng maayos yung
katawan niya. Kaya basa yung ano niya, mga boss, yung dumi niya. So ang gagawin natin una, bago tayo maggamot ng mga gamot natin, sa pagkain muna tayo mga boss. So kahapon, yung pinakain ko sa kanya ng hapon, mga alas 5 yon, eto, kalahati lang nito. Pero ngayon kasi basa yung ano niya, yung dumi niya. So babawasan natin mga boss. Ito yung una nating treatment ng problema natin mga boss, bago tayo mag-inject o bago tayo gumamit ng powder mga boss. Gagawin natin, i-divide lang natin mga boss. So babawasan natin ng kalahati dito. Okay? Okay. Dagdagan natin konti, parang nasobrahan. Yan, yan. So ito muna yung ipapakain natin mga boss. So mamayang hapon titingnan natin kung kamusta na yung niya. Kamusta na yung mga dumi niya mga boss. Okay? Ilalagay na natin mga boss. Papakainin natin. Yan. At saka yung isa, papakainin muna natin mga boss kasi maingay. Gutom na to siguro. So yan mga boss, kumakain na. So dito sa akin, pag nagpapakain ako, nilalagyan ko ng tubig mga boss, kahit konti lang. Kasi as a preparation din. Kasi wet feeding tayo dito mga boss pag nag-starter at grower na tayo. So yan. Konti lang naman. Yung beak natin ngayon, nasa starter na rin mga boss. So dahan-dahan kong binabasa yung pagkain niya. So konti lang muna ngayon yung pakain kasi may problema siya, basa yung dumi niya. So titingnan natin mamayang hapon mga boss kung kamusta na yung dumi niya. So ubos na yung pagkain niya mga boss. Alam ko bitin siya, pero kailangan nating gawin para gumaling yung pagtatay niya mga boss. So yun mga boss, masasabi ko talaga na isang problema yung pagtatay ng beak natin o yung baboy natin o yung fattener natin. Kasi isa sa mga problema na nalulugi yung iba nating kasamahan na nagbababoy, yung pagtatae ng kanilang biik at saka yung pagkamatay. Kasi mga hog racer natin dyan, mga backyard hog racer natin dyan, sayang naman pag namatay yung biik natin. Kasi speaking of biik, nasa 3,000 yan ngayon o may higit pa. Now, pag hindi sa atin galing yung biik, binili natin, for example, 3,000. Nagbili tayo ng tatlo. Ibig sabihin, pag 3,000 times 3, tatlong biik, nasa 9,000 din. Mga boss, pag namatayan tayo ng isang biik, 3,000 na yung mawawala sa atin. So, lugi talaga tayo. So, dapat nating iwasan, dapat natin i-prevent na hindi tayo mamatayan ng alaga nating biik. So, ganun yung kanina, yung ginawa ko nung una, first step, nag-adjust tayo sa pagkain. So, mga boss, pag hindi nadala, diyan na papasok yung paggagamot natin sa ating alagang biik. So, nire-recommend ko
is yung Aprolite. Ito. So nagsasabi diyan na Aprolite, so anti-scouring mga boss, anti-scour. So yung paggamot naman, yung treatment natin dito, yung ginagamit ko na treatment paggamit ko yung Aprolite. So magtunaw lang tayo mga boss ng Aprolite, ng dalawa nito sa 10 baboy as 10 biik. Maglagay kayo ng dalawa nito mga boss. Tapos magpainom kayo sa kada biik ng 2 kutsara. Ibig sabihin sa 10 biik maglagay kayo ng sa 20. Maglagay kayo ng 20 na kutsara na maligamgam na tubig. Tapos tunawin nyo ito mga boss. Tapos ipainom nyo sa kada biik ng 2 kutsara. Yung treatment natin dyan 3 to 5 days. Pero palagay ko nasa 2 to 3 days yan, gagaling yan. Yung ano natin, scouring o yung pagtatay ng biik natin. Pero pag malala na, for example is nasa 3 to 5 days or 1 week na yung pagtatay ng ating biik, hindi na ako gumagamit ng powder. Bakit? Kasi mga boss, yung bakterya dyan sa ating biik is marami na mga boss. So mahirap nang patayin. Pag gumamit tayo ng powder, matatagalan tayo. So yung ginagamit ko is yung injection na. Nag-i-inject na ako mga boss. So about naman sa pag-inject, gumagamit ako ng anti-scouring na gamot. So sasabihin ko lang sa susunod kung ano yung gamot, pero ito yung gamot natin. So gumagamit na ako. Sige lang, gagawa din tayo ng vlog patungkol sa pag-inject at paggamot sa nagtataying biik. So pag dito, pag marami na yung bakterya, 3 to 5 days o 1 week na, nag-i-inject na ako mga boss, kasi marami na yung bakterya sa loob ng katawan ng ating biik. So para pang one time lang mga boss. Okay? So yun yung mga steps mga boss pag na-encounter natin na nagtatae yung ating mga alagang biik. So shout out nga pala sa kaibigan natin dyan, Sarge Benji Palarca. Lakay, Sarge Benji Palarca. Naimas Jay Baboy. At shout out din dyan sa president natin, namin dati, siguro hanggang ngayon, na si Pres Andy Agkawili. So isa din siyang farmer na OFW na nagbi-build ng kanyang negosyo, yung pagmamanukan mga boss. So magaling. So shout out kay kaibigan natin Sarge Benji Palarca at saka kay Pres Andy Agkawili dyan sa Taiwan. Yung jersey natin mga boss, yan, isa sa mga dyan galing sa Taiwan. So mag-ingat kayo dyan, kasi pandemya ngayon. Yung kalusugan pa rin natin yung importante ngayon. So mag-ingat kayo dyan. So yun lang muna mga boss. So i-update ko kayo kung gagaling ba yung biik natin na nagtatae sa ginawa muna nating pag-adjust sa pagkain niya. So i-update ko kayo kung gumaling nga ba o hindi. Pero pag hindi gumaling, dyan na yung papasok yung paggamot natin ng powder na Aprolite at saka yung pag-inject kung malala na talaga, kung hindi gagaling sa adjust sa pagkain o sa powder.
o malamang gagaling sa pag-inject natin. Okay? So yun lang muna mga boss. This is your ex-OFW Michael na magsasabing magnegosyo para ang buhay aasenso. Bye-bye and God bless sa ating lahat.